All right. Hello, everyone. Good day. So, for today, we'll be tackling Module 14, which is entitled Curves. And I will be your ST for today, Miss May, together with my co STs, Sir Brian and Miss Nicel. All right. So, let's have our learning objectives for today. So at the end of the discussion, you will be able to understand the differences between Euclidean and hyperbolic geometry. Then you will define and distinguish generalized circles in hyperbolic geometry. And lastly, analyze properties of theorems involving limiting and equidistant curves. So mo ni ang makatananan niyo karon. Alright, next. Okay, so let's start by comparing Euclidean and hyperbolic geometry. Okay, so I know nakahibaw na mo what is Euclidean geometry or unsa nga atong mga makita sa Euclidean geometry. Okay, naatay makita na nga mga flat surfaces like mga ordinary nga triangle or ordinary circles. And by the way, kani ato ang topic karon is nag-focus sa circles. Okay? So, as you can see diha sa mga figures nga nasa presentation, ang kanay yung mga nakita, mao na siya mga Euclidean theory of circles. Okay? But actually, daghan kaayo og theory of circles ang Euclidean geometry. But, kaning mga nakita ninyo diri nga figures, again, those are the Euclidean theory of circles. Karang yung nakita is naapod na siya sa hyperbolic but then ato pa na siyang i-modified. Why? Because may bawa na nato later. Okay? So, again, those are the Euclidean theory of circles. Okay? Naatay mga inscribed angle diha, intercepted arc, and the tangent line. Alright, so kaibaw na mo ana. Okay, so speaking of inscribed angle, yes, inscribed angle and intercepted arc. So sa Euclidean geometry, giingon dito nga the inscribed angle is always half of the size of its intercepted arc. Okay, so mo na siyang nasa Euclidean geometry. Wherein, if ari ka sa hyperbolic geometry, the inscribed angle is no longer half of its intercepted arc. Why? Because malasdan na siya. Ngano malasdan naman? Because ang nasa hyperbolic geometry is makakita na ka og mga kuan siya ang forma niya. Negative curvature diverge. Yes, diverge ba to? Yes, negative curvature diverge. So, ang iyahang curves is ni-diverge na siya. So, that means mugamay siya. Magkabuwag. So, mo na siyang malasda na ang inscribed angle. Alright? Ano to? Okay, next slide. Okay, so natay tulo ka figures diri. And kaning tulo ka figures sa inyo nakita is also what we call generalized circles. Okay, so those are the figure 1. Figure 1A, kanang nasa first na figure ninyo nga nakita. Ordinary circle na nato siya. Okay, so moingon tag ordinary circle, we can also call it Euclidean circle. Okay, flat surface ra na siya. Kung ato na siyang porma nag-circle, maporma ra na siya. Actually, kanatanan is maporma ra na siya. No, kani nga mga shapes. But then, narita mag-focus usa sa kaning figure 1A, the ordinary circle. Okay, so, dira sa ordinary circle, ordinary circle is makita na to ang figure na atay vertex point which is the O. Alright? Sa ikaduha nga figure, nalahi siya og porma. Wala na kay nakita nga vertex. Okay? So, mao na niya to ang gitawag nga natay ideal points and ultra ideal points. Ang kaning ideal points is mo ni siya ang mga inside the hyperbolic boundary. Alright? So, mo yung inside the hyperbolic boundary,
naa siya sa dili nimo siya ma-determine asa siya dapit since naa siya sa infinity, but then ang imuharang nahibawan ana niya is kana nga ideal points is na siya sa inside ra sa hyperbolic boundary. Then dire sa figure 1b, ang atong gigamit niya nga sign is ang omega. So makakita ka og omega, mao na siya ang ideal points. Okay? So kanang mga rays diha, or yes, rays kanang line gikan sa circumference or sa curve is padung na siya sa infinity, na adyo na siya exact nga points, but then dili ka makadetermine since as I've said na siya sa infinity, that's why mag-use ta og omega nga sign. Alright, and ang atong ultra ideal points is kanang nakita nato sa figure 1c. Okay, kanang naka-horizontal nga line nga nakaporma og naka-perpendicular sa rays or sa line gikan sa curve. Well, dili na kay na nato siya i-deep jud mayo ko ano, kaya I guess nahisgutan na ninyo sa inyong previous nga module or sa lesson. Okay? Next slide. Alright, so diri nga part is atong i-define ang corresponding points. Okay, so 2 points, one on each of 2 lines are called corresponding points if 2 lines form congruent angles on the same side with a segment whose endpoints are 2 given points. Okay, so kanin yung nakita nga figure diri sa kilid is mo na akong giingon earlier nga ordinary circle. Alright, so ang giingon diri kanang duha ka points nga naa diha are what we call corresponding points. For example, points A and point B. Okay, corresponding points na sila. Why? Because they form congruent angles. Okay, angle OAB is congruent to angle OBA, where O is the center of the circle, and the triangle ABO is isosceles. Alright? Basta ang tanang makita ninyo, kanang makita ninyo nga mga points no nga naa sa circle, nasa circumference or sa curve sa circle, kana nga mga points, ang 2 points ana are called corresponding points. Alright? So next slide. Okay, so here atong gidefine, atong gitanaw si ordinary circle. Alright? So an ordinary circle may be defined as the set of all points corresponding to a given point, not the center, on a pencil of rays with an ordinary point as center. Okay? So ang giingon lagi, same sa akong giingon kaniha, ang makita ninyo nga duha ka points nga naa sa circle are corresponding points. Okay? Kada tanan sila corresponding points na pariso na mo tagduha mga corresponding points na except sa center. No, kay dili na siya pwede. Okay? A pencil of rays is all rays in a plane with a common endpoint. Okay? So, kanang kung naatay vertex, no, para ma-compare siya. Kung naatay vertex is nga nasa circle, ang gitawag na to nga line gikan sa circumference padong sa center of the circle padong sa center of the circle, ato siyang gitawag og radius. Okay, so pwede po na siya natog tawag pencil of rays, kay ang pencil of rays kay na siya common nga endpoint. Okay, same sa napa ni siya sa hyperbolic geometry. Ay pabalik ko sa kuan Bryce sa katong next nga previous pa jud. Kila na ako'y wala na mention. Balik ko pa jud last. Okay, diri sa ka-compare diri na limit ko. Sorry. Okay, na ako'y wala na mention diri. As I've said no earlier, those are the theory of circles. Okay, nga magamit sa hyperbolic. Magamit, pwede na to siya ma-apply, makita, or magamit sa hyperbolic, but need pa na to siya i-modify based or depending sa fifth postulate. Okay? Na wala sa akong na
magamit ninyo siya mga theory of circles sa hyperbolic geometry if nakadepende siya sa fifth postulate. Fifth postulate is also what we call parallel postulate. And in definition, katuto siyang through a point, not on a given line, there's always one point, exactly one point that is parallel to the given line. Okay, so ang sa hyperbolic is magdepende siya na, but napayuban nga dili magdepende sa fifth postulate, pero na kay makita nga perpendicularity is part ra gyapon na siya sa hyperbolic geometry. Okay, so i-proceed na tatang sa kuan, Sir Brian. Okay. Okay, now let's have the orthogonal trajectory. Okay, so in simple definitions, mara ninyong makita diri para mas madali ra siya masabtan. Okay, so pencil of rays spreads out from one point. Then a circle cuts across all those rays. So, anim gani siya. Ang nasa orthogonal trajectory is nakay line, nakay ordinary nga vertex, no? Nakay ordinary nga point. Ito nga. Then, na siya, nagtara nang nasa figure, nag-draw na mo mga lines, several nga lines, no? And then, kana nga mga lines nga imong gipang-draw is na siya mga tangent line. Alright? Mga tangent line, na siya mga tangent line, and then, i-connect ra niyo, buhatan nimo og curves, and then, mao na daw to nga makabuo ka og circle. So, basically, a circle is a curve that crosses a whole family of rays perpendicularly. Okay, we all know man sa no, I know that you know nga ang tangent line, and if mag-abot ang tangent line og ang rays or ang radius, yes, rays, kay they are perpendicular. Alright? So, mo na ang nasa orthogonal trajectory, ang iyang giingon is ang circle is nabuo sa mga curves. Okay? And then, mo na nga time nga makakita ta sa mga new nga curves. No nga, in hyperbolic, gi-consider siya nga mga generalized circles. We have two new curves. Okay? Next slide, please. Mao na ni atong two new curves nga nakita. We have limiting curve and equidistant curve. Okay, mao tong napakita po nako ganiha sa compare nato sa Euclidean and hyperbolic. Tong figure 1b and figure 1c. Mao na ni nakita diha kanang kaline with the definition, figure with the definition. So a limiting curve is the set of all points corresponding to a given point on a pencil of rays with an ideal point as vertex, while an equidistant curve is the set of all points corresponding to a given point on a pencil of rays with a common perpendicular. Alright? So mora na yun nakita na mga figure. Okay ka na. Those definitions, those kanang duha ka curves will be discussed with my co-estis. Okay, so Sir Brian. Okay, so balik sa definition sa limiting curve. So, ang limiting curve is the set of all points corresponding to a given point on a pencil of rays with an ideal point as vertex. So, ang kanidang di ba nakatuna na nato nga ang sa ordinary circles ang rays come from an